Uy, hala. Si Alden, oh. Alden! Alden! Woo! Ano po ba yung si Alden ba yan? Oh, si Alden. Di mo kasama si Kat? Ha? Kasama niya siya. Hello Kathleen fans! Ito na nga ha. Hinanap ng isang fan, si Ma'am Catherine kay Sir Alden mga kasambreros habang siya po ay nagbabike. And parehong nakaputi no mga kasambreros ang inyong box office king at saka box office queen mga kasambreros. So una lahat no, sorry po hindi po ako nakapag-upload kahapon ng additionals kasi nag-brown out po no, kakarating lang po. Medyo late po tayo kung kaya maglalagari po tayo ngayong araw. So ito na nga ha, si Ma'am Catherine kahapon ay kumbaga pa umattend siya ng Great Taste White at saka Magic Sarap mga kasambreros. Pero ito muna no, sa Magic Sarap po mga kasambreros ay kumbaga pa dinumog siya ng mga tao no, sobrang daming tao mga kasambreros. Syempre box office queen yan, and sobrang ganda niya dito sa kanyang white outfit mga kasambreros kasi nga Great Taste White no, kung kaya white po ang kanyang outfit no, blooming na blooming ang inyong box office queen mga kasambreros. Tapos kompleto ang kanyang jewelry set no. Meron siyang earrings at saka kumbaga pa ring mga kasambreros or finger ring. Wala lang siyang bracelet at saka necklace mga, pero sobrang ganda. Host ang inyong box office queen kahapon. Kasama syempre ang kumapa ang host din po ng Great Taste White. So ang kulit itong kay Sir Alden kasi tinawag niya ano, parang hinanap niya si Ma'am Catherine kaya kumapa kay Sir Alden mga kasambreros. So si Alden parang tinatawag niya. Sobrang kulit ng fan na ito mga kasambreros. So hindi naman halatang maka-cat din ito mga kasambreros no. Itong fan na ito. So yun po no, sobrang ganda ng Catherine sa kanyang kulay white no, talaga nag-turn ang inyong biker no, at ang inyong for kahapon mga kasambreros. Si Sir Alden naman ay sa kanyang mga white outfit na bagong cycling OOTD mga kasambreros. And then ito, naglabas ng photo or teaser photo ang Shawarma Shack mga kasambreros na kung saan nga ay si Ma'am Catherine ang kumbaga pa ang brand endorser ever since. If I'm not mistaken, kasama niya dati si Sir Daniel Padilla, pero parang siya na lang yata ngayon mga kasambreros. Pero correct me if I'm wrong po. So ito, no, ang kakulitan ni Sir Alden dito ay yung Padilla. Naipag-connect pala ito no ng isang fan dun sa Padilla na una doon sa kina Ma'am Catherine mga kasambreros na ginagawa na Padilla din nung promo pa no ng Hello Love Again na kung saan nga ay silang dalawa ay nagse-selfie mga kasambreros. Tapos ang Ma'am Catherine sa kakulitan ay nagpadila-dila no selfie. Kumbaga pa yun yung kanyang minsan ginagawa kapag sobrang kulit ng inyong Ma'am Catherine mga kasambreros during the time of Hello Love Again. So yun po mga kasambreros. And then ito, naglabas din ng Nutrichunks ng kumapan ng photo o teaser photo sa kanilang brand endorser na si Ma'am Catherine mga kasambreros na isang dog food nga po no. Isang team lamang ang gumagawa, ang nag-shoot nito mga kasambreros no, yung Team Alvin, tropang Alvin no, tropang J mga kasambreros, na kung saan ay si Sir Alden po ay Alpha Pro na dog food, tapos yung Catherine naman ay Nutrichunks na dog food mga kasambreros. So sobrang kulit no, siguro ang yaman ng to. Ang yaman nitong Alpha Pro at saka Nutrichunks kasi hindi basta-basta na kunin mong brand endorsers ang box office king at saka box office queen. And then ito no, Instagram story pa ito ni Sir Alden kahapon. Yung kanyang medyas ay may nakasuot na piece na sobrang kulit. Ang paa ni Sir Alden ay crush din ni Ma'am Catherine mga kasambreros na gaya na kanyang na-confess during the time of Hello Love Again na kung saan ay meron silang parang compliment battle doon sa may Metro Style magazine mga kasambreros. So sabi nga niya doon ni Sir Alden, crush mo gusto parang nakukitan daw siya doon sa
sa may paa ni Sir Alden. Diyos mio, sabi parang si Ma'am Catherine yata yung nakukitan sa kanyang paa, mga kasombrero. And then ito, and sabi dito mga kasombrero, Psalms 19:1, no? Shinare Sir Alden, sabi dito, heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of His hands. Amen and amen, mga kasombrers. And ito ay nagpapatunay ng kapakadakilaan ng ating Diyos na kahit ang kanyang mga nilikha, no? Na skies and heavens ay nagde-declare ng kanyang glory or kadakilaan. Ito, natutuwa ako dito sa post ng isang Kath din admin. Sabi niya, kung si Alden may BFF na si Barbie Forteza, si Kath naman meron din si Kyle Echari. So, low-key lang talagang dalawang ito, mga kasombreros. Pero alam natin na yung friends nila, ang friendship ni na Ma'am Catherine at ni Sir Alden, at saka si Ma'am Catherine at saka si Kyle Echari ay mag-ate lang po, no? Kung kaya wag na po nating bigyan ng meaning, mga kasombreros. So, yung mga totoong naniniwala na may Catherine, so yun po talaga ang impression, mga kasombreros and mga Catherine addicts. And then ito, ang sobrang kulit na mga pinopost ni Sir Alden sa kanyang sabi nito yung naguhugas ng pinggan, boys mentality, naguhugas ng pinggan. Tapos yung isa naman ay yung bike naman, no, naglilinis, mga kasombreros. So sobrang kulit lang ng inyong Pops Alden at ng inyong box office king, mga kasombreros. Minsan malalim, minsan mapapaisip ka, minsan misteryoso, minsan masabi mo, anong ibig sabihin nito? Parang mapapaisip ka, nababaffle ka, mga kasombreros, or para siyang puzzle na ikaw na lang mismo yung magsasolve, mga kasombreros. Alright, so yun na actually muna sa ating Catherine items. Sana po ay pakinggan po natin ang ating Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, mga kasombreros. Ang title natin, Nabuhay Pa. Ang istorya na ito, medyo mahaba ito, mga kasombreros, pero babasahin ko po sa Tagalog na lang para mas lalo natin pong maintindihan. And as a sort of background, ito po yung time na si Apostle Paul ay nag-gather, no? Kumbaga parang communion service or church, mga kasombreros, na kung saan po ay siya po ay nag-preach or nag-share ng banal na salita or gospel, mga kasombreros, good news to the people. So tapos ito yung time na kumbaga parang binuhay niya, no, si Eutychus or si Eutico, mga kasombreros, na nahulog mula sa pagkakahulog. Acts or mga Gawa 27-12, ng araw or ng unang araw ng Sanlinggo, kami nagkatipon upang magpira-piraso ng tinapay. So communion siya. Si Pabloy or si Apostle Paul nangaral sa kanila hanggang hating gabi, sapagkat aalis na siya kinabukasan. Maraming ilaw sa silid sa itaas na pinagtitipunan namin. Nakaupo sa bintana ang isang binata na ang pangalay Eutico. Dahil sa kahabaan ng pagsasalita ni Pablo, si Eutico ay inantok at nakatulog ng mahimbing. Nahulog siya mula sa ikatlong palapag sa kanyang kinaroroonan, kaya't patay na siya ng buhatin. Nanaog si Pablo or si Apostle Paul at niyakap ang binata. Sinabi niya, huwag kayong mabahala, buhay siya. Muling pumanhik si Pablo, nagpira-piraso ng tinapay at kumain pagkatapos nakipag-usap pa siya sa kanila ng matagal hanggang mag-umaga at saka umalis. Ang binata naman ay buhay, inuwi at ito'y nagdulot sa kanila ng malaking kaaliwan. Grabe, no, nabuhay pa si Eutico, mga kasombreros. Alright, so merong positive, merong negative at saka positive connotation ito, mga kasombreros, sa atin. Unang-una, medyo nakakatawa, pero kapag may nagpipreach, may nagsishare ng gospel sa simbahan natin, for example, huwag po tayo matulog. Okay? Kung kaya, ang dito kasi dinalaw siya ng antok, no? Kasi sobrang haba na doon ng preaching o ng word ng Panginoon na sinishare ni Apostle Paul, ay nakatulog itong si Eutico. Kung kaya ay nahulog siya mula sa, sabi dito parang ikatlong palapag yata, if I'm not mistaken, mga kasombreros. Pero nasa itaas siya, no? So mataas siguro yun kung kaya namatay ang bata. So hindi naman mamatay kaagad kapag binata na siya, no? So malakas na yung kanyang mga buto. Pero dahil namatay siya, ibig sabihin ay mataas po ang bintana na ito, mga kasombreros. So ito ay reminder sa atin, no, na delikado, no? There is danger in sleeping during sermon or during the preaching of the gospel or the good news.
So meron nga isang kwento dito na ganoon din, no, takaw tulog kasi nga sobrang busy sa trabaho daw ang kanyang kapatid dito. Tapos wonderful sleeper ang kanyang tawag sa kanyang kapatid. So parati siyang, since hard worker siya mga kasembreros, ay kapag nasa simbahan na siya ay natutulog siya o nakakatulog kasi nga sobrang pagod ng kanyang katawan. Parang hindi nila kayang iwasan, hindi nila kayang pigilan mga kasembreros yung kanilang pagkakatulog. So yung nangyari kasi dito, ang church dapat, or yung pagtitipon-tipon, lalo na communion ito, ibig sabihin first Sunday of the month mga kasembreros ay masaya, no? Merong band, merong alive na alive kasi nga first Sunday of the month, tapos nagtitipon-tipon ang mga mananampalataya ni Jesus Christ. Kung kaya wag po tayo matulog kapag tayo po ay nakikinig ng gospel, especially kapag yung gathering ba ng mga believers sa simbahan mga kasembreros. So yun po kasi ang nangyari dito. Ang church po ay talagang dapat alive na alive. Kasi pagtitipon ng spiritual brethren natin, at saka syempre yung pagkain ng ating kaluluwa, which is preached by Apostle Paul, or pag sa atin ay yung ating mga preacher at saka taga-share ng good news mga kasembreros sa simbahan. So ang din dito, ang positive side mga kasembreros, this is a reminder para sa atin, yung scenario na ito, yung pangyayari na ito mga kasembreros sa Acts chapter 10 or chapter 20, ay reminder sa atin ng ang Diyos natin ay tinuruan si Apostle Paul, no? Talagang binigay sa kanya yung power, yung yung supernatural might mga kasembreros na kaya magbuhay ng patay. So it was not Apostle Paul na nagbuhay ng patay, but it was Jesus Christ, because He was the Father, the author, and the source of resurrection. Kasi nga Jesus Christ Himself first resurrected. Okay? Tapos nagpakita siya kay Apostle Paul during his travel to Damascus. Ang pangyayaring ito mga kasembreros ay reminder sa atin ng Jesus' resurrection sa Philippians chapter 3 din po, na kung saan si Apostle Paul po ay nag-exhort ng kanyang kagalakan, ng kanyang rejoicing, ng kanyang kaligayahan mga kasembreros, rather than in their own perceived adequacy. So that's Philippians 3:1 actually. So Paul uses himself as an illustration, explaining that in his flesh he had many reasons to have confidence, yet he put none of these or his confidence in his own accomplishments. So instead he looked to the power of Jesus' resurrection. So yun nga, no, Apostle Paul was just the instrument in this situation or in this scenario na kailangang may buhayin. Okay? Kasi not all the time nandun siya, no, na mag-perform ng miracle. Pero ito po ay reminder sa atin na ang Diyos sa ating Panginoon mga kasembreros ay walang imposible. Everything is possible. That is why kapag tayo po nabubuhay ngayon, mamamatay man ang ating physical body, but our soul will be rejoicing sa heaven, which is our eternal and forever home. Rather than put confidence in the flesh, Paul was confident in the work God had done in his life to make Paul righteous, not by works of the law of Moses, but by faith in Jesus Christ. So that's Philippians chapter 3 verse 9. So alam na ni Apostle Paul. That is why hindi nakapagtatakang siya ang greatest, apart from Jesus Christ, of course. Siya yung one of the greatest figures sa New Testament, because he wrote 13 letters sa New Testament mga kasembreros, no, yung Acts, Corinthians, Philippians, Thessalonians, Timothy, and so on. So and yung pag-share ng gospel, kasi siya, no, from county to county, country to country, town to town din yung kanyang ginagawa. Sometimes may mga shipwrecks, may mga danger mga kasembreros sa kanyang travel, and he was writing most of the books while he was in chains. So nakaposta siya mga kasembreros kasi nga isa siyang bilanggo mga kasembreros. Grabe, no? Alam niyo, nakakaiyak tong story ng buhay ni Apostle Paul. But sa chapter or sa book na ito or sa scenario na ito ay na-remind tayo na kaya ng Diyos magbuhay ng patay. And hindi man sa physical world natin, but in the life after death. Alright, so just trust Him, believe in the Lord Jesus Christ, because
no man, no name here on this planet, and even after the next thousands of generations will be given the name that is above every name, only the name of the Lord Jesus Christ, who was born in Bethlehem, raised in Nazareth, died on the cross, and on the third day rose again. Alright, so lamang po in the meantime ha, nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, resurrected name of the Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po mga Asmeros, and paalam po.